may isang senador na DDS na nagbigay ng pasabi no, nagpasabi na kung pwede daw dumalaw dito sa burol ni Mima. Alam niyo, sinagot ko po. Sabi ko, bakit ganun? Dito sa burol ni Mima kayo dadalaw. Eh yung may vlogger kayo, hindi nyo dinalaw. Di ba mga kababayan? Hindi ko na babanggitin kung sino kung DDS senators yung nagbigay ng Sa akin naman, wala namang problema po yon dahil sa pagiging makatao o pwede namang isang tabi yung politika. Kaya lang nga, para sa ikabubuti ng lahat, tama rin ang desisyon ng pamilya na siguro wag na. Ipagdasal na lang ni DDS Senator. In fairness, nakakabilib itong si DDS Senator. Nakakabilib sa kapal na mukha. Porket alam nilang magbe-benefit sila dito sa pagdadalaw sa burol ni Mima Alicia, gagamitin na naman nila to para sa kanilang publicity. Ganyan kayo katrapo. Ganyan kayo. Basta mapapakinabangan nyo for the go. Pero yung vlogger nyo na namatay, ni Singkong Duling, ni Tarpaulin, hindi kayo nakapag-donate. Pinakinabangan nyo, nilinis ang pangalan nyo, pinagtanggol kayo nitong vlogger na to. Pero ni Haniho, ni Singkong Duling, ni condolence man lang, hindi nyo na ibigay. Ni pakape, ni pabiskwit. Wala man lang dinonate. Halos sipain mong parang basura, wala na. Ganun lang yon. Wala na. Kasi hindi mo na papapakinabangan kasi dedo na. 'Di ba? Pero tingnan nyo yung kaibahan. Dito kay President Bongbong Marcos, lahat binigay ni President Bongbong Marcos dito sa vlogger na to. Dito kay Mima Alicia. Lahat binigay niya. Pati ang pag-aaral ng kanyang anak hanggang college, hanggang magtapos ng pag-aaral yung anak niya, wala siyang po problemahin. Lahat yun isa-shoulder ni PBBM galing sa sarili niyang bulsa. Okay? At saka yung mga nagbibintang dyan na porket bongga, masyado kayo inggitero at inggitera. Porket bongga, yung wake ni Mima Alicia, i-issuean nyo na nagaling sa bulsa, galing sa tax ng taong bayan. Kakapal na mukha nyo. Katulad na lang, di ba? Publicity na naman to eh. Dinalaw ni VP Sara yung binaril na estudyante sa Tacloban kasi alam niya may mabe-benefit siya doon. As usual, may dala mga cameraman. 'Di ba? Para publicity na naman, pakitang tao na naman, plastic na naman. Ganyan ka. Ganyan kahusay yung Sara Duterte yung pakain-kain niya dyan sa mga street foods, yung pagkain-kain niya sa bangketa. Puro pakitang tao yan. Hindi nyo yan kilala talaga. Ngayon kung iupo nyo yan bilang presidente, no, tapos ganyan ka-plastic yan, ewan ko lang, good luck na lang sa inyo sa 2028. Basura lang ang tingin sa inyo yan. Baka nga ipapatay pa kayo niyan eh. Kaya talaga, ang mga pro-government na vloggers, walang pagsisisi sa suporta kay PBBM. Kita nyo nga, O pati pamilya. Kasi yung pamilya ni Mima sa kanya umaasa, no? Siya yung nagsusupport sa pamilya niya, sa mga magulang niya. Pero wala nang po problemahin. Kasi lahat yun, iso-shoulder lahat ng mga pangangailangan kay PBBM. Yung burol nga niya, nag-asikaso nun si Sandro Marcos, yung ibang mga kakailanganin doon sa burol ni Mima Alicia. Si Sandro Marcos ang nag-donate nun at si Sandro Marcos ang nag-ayos ng mga ibang bagay-bagay doon. Isipin nyo. Nga yung vlogger nyong sumakabilang buhay na. Walang na pala. May sakit na pala yun. No? So, nung may sakit siya, dapat yung mga medications niya, dapat yung pagpapacheck up niya, yung laboratory exams niya, dapat kung talagang mayroong malasakit, si Sara Duterte, sa mga vloggers niya na binabayaran niya, na pinakikinabangan niya, na todo makipag-away, makipagbardagulan para sa ngalan niya, dapat siya nag-shoulder lahat ng mga pangangailangan, di ba? Pero putang ina, ano nangyari? Di ba? Wala rin kayong napala. Sinusumpa si President Bongbong Marcos nung vlogger na yun. Ano nangyari? Wala, halos duraan, di ba? Kayo pa kaya? Basura lang ang tingin sa inyo ni Sara. Sino ba kayo? Kaya dito pa lang sa bagay na to, no, dito pa lang makikita nyo na kung sino talaga o anong klaseng tao talaga yung mga inuupo nyo sa gobyerno sa mga ganitong klaseng bagay at sitwasyon. Okay? So, gets nyo na? Okay, bye-bye.